Bistado ang umunoy Shabu-Lab sa loob ng nakarehistrong paggawaan ng alak sa Valenzuela City. Nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong piso ang mahigit 700 kilo ng shabu na nasabat dito. Tumambad din sa mga operatiba ang mga aparato na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng mga iligal na droga. Ayon sa PIDEA, nabisto ang Shabu-Lab matapos ang buy-bust operation ng pinagsamang puwersa ng PIDEA at Valenzuela Police. Isang suspect ang arestado habang tinutugis ang 3 hanggang 4 pang personalidad. Wala pang pahayag ang inaresto. Isinabay sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang panawagang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Nagkagirian pa ang mga pulis at rallyista. Saksi si Mark Salazar. Bago pa man makarating sa EDSA Shrine ng mga rallyista, nagkatulakan sila ng mga pulis sa bahagi ng southbound lane ng EDSA. Napakahaba na ng traffic dahil isang lane na lang ang nadadaanan. Hindi rin pinayagan ng mga pulis ang kanilang truck na gagamiting stage sa program. Ilan sa mga rallyista pinusasan at naaresto dahil sa pananakit sa mga pulis. May 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina. The moment po kasi na may nasasaktan na nakapulisan natin, ay doon po nag-e-end yung maximum tolerance. Hindi po kami basta nakatayo lang. Nang makarating sa EDSA, iba't ibang paraan at obra ang ginamit para ipahiwatig ang puna sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno. Gaya ng grupong ito na balot sa putik at kinakatawan ang mga biktima ng pagbaha, bunsod ng mga ghost flood control projects. Karamihan ng pumunta dito ay hindi naman organisado, hindi naman masasabing nasa kaliwa o nasa kanan, pero wag naman natin ipagkait na ang EDSA ay para sa lahat. Kasabay ng paggunita sa EDSA, ang Trillion Peso March kontra katiwalian. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay na nagmarcha ang ilang religious leader at miyembro ng civil society papuntang People Power Monument. Dito nag-alay sila ng bulaklak at dasal. Nagpahayag ng mga mensahe. At umawit ng mga kantang makabayan. Sa White Plains Avenue, nagtipon ng iba't ibang grupo para sa main program. Sana mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao, para makamit natin yung ninais ng mga nauna sa atin noong 1986. Iginiit ng ilang kongresistang nakilahok na dapat mabuhay ang diwa ng People Power. Kami po sa Akbayan ay nag-file ng isang panukala na gawing special non-working holiday ang EDSA. At gawin din na magkaroon tayo ng mga paraan para malaman ng lahat, lalong-lalo ng kabataang Pilipino, kung ano yung tunay na nangyari noong panahon ng batas militar, lalong-lalo na noong EDSA Revolution. Yung pagpapanagot dun sa mga kurakot, yung mga pagpapanagot dun sa mga sangkot sa Malawakan, the biggest corruption scandal in history. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Meron din mga performance ng iba't ibang artist. Maging sa ibang bahagi ng bansa, ginunita ang EDSA People Power Revolution. Katulad sa Cebu. Korap na kongresista! Sa Iloilo, Cagayan de Oro, at Davao City. It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari, hindi po yan mabubura sa history. Kanina sa isang talumpati, sinabi ni Cardinal Pablo Virgilio David na ang nangyari sa EDSA ay nagpabago sa kahulugan ng revolusyon. Hindi sandata ang ating hawak, kundi paninindigan.
hindi galit ang nagtulak sa atin, kundi pag-ibig. Pag-ibig sa bayan. Sa isang misa, may panawagan din si Archbishop Soc Villegas. Matatandaan na kaming tumindig dito sa EDSA. Mga kabataan, kayo naman. The torch passes. Rise as true patriots. Young people and children, kayo naman. Urban poor and rural poor, kayo naman. Reject movie idols to be lawmakers. Ang para sa pelikula ay hindi para sa Senado at lalong hindi pang Malacanang. Shun political dynasties and apple culture. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Naging mahirap at masakit para sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK na muling sariwain ang kanilang mga pinagdaanan sa paglatag ng prosekusyon ng mga ebidensya sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa naman ang mga abogado ng biktima sa kanilang naging presentasyon kahapon. Saksi live si Marisol Abduraman. Marisol? Iyan, walang hearing ngayon dito sa ICC para sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tuloy-tuloy ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta na nandito sa The Hague na kung saan nakikita ninyo ay nagsasalo-salo. Ang mga abogado naman ng mga biktima, kampante na sapat ang ginawa ng prosekusyon para umusad ang kaso. Habang nasa court gallery at pinapanood ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, hindi na napigilan ng mga kaanak ng mga biktima na maging emosyonal. Muli raw na numbalik sa kanila ang pait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Same way din nakita yung brother ko wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming pigil yung aming damdamin. Po, siyempre, naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. Dalawa sila magkasabay. Umaasa silang tutuloy sa paglilitis ang kaso. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid ko, pero we still want to push this to trial. Natapos na kahapon ang presentasyon ng prosekusyon at mga abogado ng mga biktima. You think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Ang dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Comparing yung presentation ng prosecution sa defense, makikita mo kahapon sobrang systematic, saka yung prosecution, makikita mo na bawat incident, saka bawat fact na ina-allege nila, merong katumbas na ebidensya, Ikumpara mo dun sa may sa defense na parang political conspiracy pa rin yung kanilang pinangahawakan, na parang malaking parte ng kanilang depensa. Git pa ni Attorney Gilbert Andres, hindi base sa chismis ang mga kwento ng mga biktima at handa rin silang iharap ang mga testigo pag umabot sa paglilitis ang kaso. Hindi siya chismis, kasi base din po ito sa mga aplikasyon ng mga victim participants. Kung matuloy ang trial, handa po kami magpresenta ng testigo po para talagang patunayan na ito po yung mga nangyaring dagok sa mga biktima. Ang mga hukom daw mismo ang nagdedesisyon kung kwalipikado ang biktima o testigo. Dadaan daw ito sa proseso. Yung mga victim participants,
ang nagdidesisyon yan yung judges mismo. Sinasubmit ng DPRS sa mga judges. Tapos judges yung talagang nagsasabi na ito qualified, ito hindi. Bukas, ang depensa naman ang buong araw na magsusumite ng posisyon nila para kontrahin ang mga akusasyon. Ayon sa Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakausap niya ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. Yes. He was happy. What did he say, Attorney? That he was happy. Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. Dumating na rin dito sa lugar iyan ang mga kaalyado ng dating Pangulo. Samantalang mamayang alas 5:30 oras dito sa The Hague, nakatakda naman magsagawa ng programa at protesta ang mga kontra Duterte naman kasabay na rin ng paggunita ng EDSA People Power Anniversary. At live mula rito sa The Hague, Netherlands para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.